15 tips upang maibsan ang kagutuman at para mayroong pangtawid gutom ang ating mga kapwa Pilipino na nasa extreme poverty line at yung mga kapwa nating Pilipino na nasa poverty line. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back to my YouTube channel, Current Events Comparative Point of View. Sa hapong ito mga kabayan, yan ang pag-uusapan natin ang 15 tips o pamamaraan para maibsan ang kagutuman at para may pangtawid gutom ang ating mga kapwa Pilipino na ang mga steps na ito o pamamaraan ay pinaniniwalaan ko na malaking tulong sa ating mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, ay nais ko lamang pong sabihin sa inyo, siguro nagtatanong kayo, bakit ang mga vlog ni Mr. Bernard Gabaon ay mas maraming patungkol sa mga kapwa Pilipino na nasa extreme poverty at yung mga kapwa Pilipino na nasa poverty line. Well, ang reason ko mga kabayan ay lahat tayo ay nangangarap na umasenso ang ating bansang Pilipinas. At sa ganon, sa ganyang sitwasyon ay kapag umasenso ang ating bansang Pilipinas ay naniniwala ako na maramdaman ng ating mga kapwa Pilipino na nasa poverty line at saka nasa extreme poverty line. Kaya nagbibigay ako ng mga tips na ito upang ang mga kapwa nating Pilipino ay makasabay sa kaunlaran ng ating bayan. Kung umasenso ang bansang Pilipinas, dapat mailapit ang buhay ng mga Pilipino na nasa extreme poverty at yung mga Pilipino na nasa poverty line, mailapit ang buhay sa middle class para maramdaman ang tunay na kaunlaran at pag-asenso ng ating buhay. Kaya ito na mga kabayan ang unang tips. Ang unang tips mga kabayan, lalong-lalo na yung mga kapwa nating Pilipino na walang-wala. Wala silang oportunidad, walang pera, walang makain, walang disente na tirahan. Ito ang unang tips para sa inyo mga kabayan. Barter. Ano ang ibig sabihin ng barter? Ang ibig sabihin ng barter ay pakikipagpalitan ng kung anong meron kang asset na gusto mong ipagpalit sa ninanais mong kapalit nito. Example, mayroon kang saging, mayroon kang gulay, wala kang bigas, gusto mong ipalit ng bigas, yan ang barter. Tandaan na ang barter ay walang perang ginagamit. So yan ang unang-unang tips mga kabayan. Pangalawa mga kabayan, kung walang-wala ka talaga, walang oportunidad, walang trabaho, walang makain, walang mahingan ng tulong, kabayan, ito pangalawa ay mamuha ka ng kahoy dyan sa bundok, o dyan sa bukid, o dyan sa hilog. Mag-ipon ka ng mga panggatong na kahoy. Ang mahalaga dito ay piliin mo lang yung magagandang kahoy na panggatong, ayusin mo yung pagputol, ayusin mo yung pagtali, hindi kaya pagbandel. Alam mo ba na sa aking probinsya, kapag ako'y nagbabakasyon ay bumibili ako ng panggatong ng aking pamilya. Panggatong namin sa sinasaing namin dahil masarap ang sinaing na bigas kung ginatungan mo ito ng kahoy. Yan kabayan, tag 55 pesos yan. At kung yan kabayan ay sundan mo yung sinasabi kong tips, magsikap ka, mag-agap ka, maghanap ng mga panggatong. At kung makaipon ka, let's say sabihin natin makaipon ka ng 5, pag 55 yan, mayroon kang 275 kabayan. At yung 275 yan ay bunga ng iyong pagsisikap at bunga yan ng iyong kasipagan. Basta kabayan ang sikreto ay huwag kang mahiyang magbenta at huwag kang mahiyang mamulot ng mga panggatong. Dahil yan ay malinis na pamamaraan yan, legal at ang mga ibang tao ay hinahangaan ang mga hanap buhay na yan. Lalong-lalo na kung wala ka ng ibang diskarte, wala na talagang pamamaraan upang mapakain mo ang iyong pamilya at para matustusan, gawin mo yan kabayan. At ang pangatlo mga kabayan, same story, ito ay ang pagkuha mo ng kangkong. Kung ikaw ay taga-probinsya, kumuha ka ng kangkong doon sa ilog o sapa. Marami po dyan na mga kangkong na tumubo lamang dyan. Piliin mo yung mga pinakasariwa at pinakamaganda. And of course, ayusin mo yung pagbandel, linisin mo ng maayos. Kunin mo yung mga pinakamagagandang mga kangkong at ito ay bandel mo ng maayos. Halimbawa, makakuha ka ng 10, ibenta mo ito kabayan ng tig-20, meron kang 200 pag nabenta mo ito kabayan. Yan ay napaka-importante kabayan, lalo na kung walang oportunidad sa ating lugar. Ito ay iyong mapagkukunan ng pera. At mahalaga kabayan na huwag ka lamang mag-focus sa kangkong. Kung pwede
yan ay sabay-sabayin mo na yung sinabi mong tatlong pamamaraan. Pwede kang makuha ng kahoy din. Yan kabayan, at pwede ka nang makipagbarter para maibsan iyong kagutuman sa iyong pamilya. At ang pang-apat kabayan ay kung walang-wala ka talagang pera, pero mayroon ka pang mga damit na hindi nyo ginagamit, mayroon mga sapatos, basta mga gamit sa inyong bahay na pwede pang ibenta, pwede mong parang gawin na ito parang isang ukay-ukay ang iyong bahay. Linisin mo ng maayos, iplansya mo ng maayos yung mga damit, labahan mo nga pala ng maayos at iplansya mo, i-display mo sa harapan ng iyong bahay. At kung kulang yung nakakakita mga kabayan, pwede mo itong i-sale online at pwede mo itong i-post sa iyong FB o kahit anong media platform meron ka. Yan ang gagawin mo kabayan dahil napaka-importante ito kabayan na magawa mo ito upang masolusyonan mo ang iyong problema sa kagutuman at para may pantawid gutom ang iyong pamilya. At ang panglima kabayan ay ang pag-angkat ng mga produkto. Tulad halimbawa kabayan, kung ikaw ay taga-dagat, kung may huling isda sa inyo, pwede mong angkatin yon at pumunta ka sa baryo-baryo, ibenta mo yung isda na yon at kapag nakabenta ka na, saka mo na lang bayaran yung iyong pinagkuhan ng isda. Ganon din same story kabayan sa mga may gulay, sa mga may pananim, kaya walang pananim. Pwede kang mag-angkat ng mga pananim tulad ng halimbawa upo, kalabasa, mga ampalaya, talong. Pwede kang mag-angkat, pumunta ka sa mga bahay-bahay at baryo, magbenta ka. Pagkatapos mong magbenta ay meron kang pambayad sa pinagkuhanan mo at yan magagamit mo sa iyong pamilya, yung kinikang pera. Kaya napaka-importante yan kabayan na iyong gawin. At ang pang-anim kabayan ay ang paggugupit. Halimbawa, nagsara kabayan ang iyong pinagtatrabahuan na barbershop. Pwede ka pa rin naman manggupit kabayan na magpa-on-call ka o di kaya maghanap ka, magbahay-bahay ka sa inyong lugar o di kaya pumunta ka sa ibang baryo. At tiyak sa ngayon ay pandemya, sumunod ka lamang sa mga protocol ng tulad halimbawa ng mga mag-mask ka, mag-face shield ka, mag-sanitizer ka at kung payagan ka nila, doon kapag makakuha ka ng mga customer, pwede kang magkupit kabayan. Hindi kaya magpa-online call ka kabayan. Pangpito ay maghanap ka ng iyong paglalabahan. Importante na mayroon kang mahanap na mga labada upang magkaroon ka ng pera. At yan ang iyong gagawin kabayan sapagkat yan ay kailangan dahil yan ay isang income. Dahil importante na maghanap ka ng iyong oportunidad kabayan. Kung walang oportunidad sa inyo, ngayon magagamit mo itong magagamit mo ang iyong media platform. Kaya kabayan, napaka-importante na gawin mo yan. At ang pangwalo kabayan, ganoon din same story, cosmetology, yung mga nagpe-pedicure, yung mga nagmamanicure, maghanap ka rin ng iyong pag-opera ng iyong service. Pwede ka rin magpa-on-call, o di kaya maghanap sa iyong lugar, o di kaya makiusap sa iyong mga kakilala na mag-alok sila. Kung meron magpa-pedicure, magpa-manicure sa iyo, ay meron ka ng kita, meron ka ng pantustos sa iyong pamilya. Kaya napaka-importante po yan kabayan na iyong magawa. At ang pang-siyam kabayan ay ang pamamasada ng tricycle. Halimbawa kabayan, wala kang pampasada na tricycle, pwede kang mag-boundary. At makiusap ka kung meron nagpapaboundary dyan sa iyong lugar, kahit na sa ngayon ay magalang lang ang mga pasahero, ay pwede ka pa rin kumita. Dito sa pagbaboundary ay tiyak may kita ka pa rin at mayroon ka pa rin magagamit na pantustos na pangangailangan ng iyong pamilya. At ang pang-sampu kabayan ay ang ito, gamit na gamit ito sa mga probinsya, sa mga barangay o di kaya sa mga upland municipalities. Makipag-usap ka kabayan sa mga may mga alagang kambing, sa mga may alagang hayop na baka o di kaya kalabaw na yung may kaya sa buhay, na ikaw ay maggapas o manguha ng mga damo at isupply mo sa kanila. At yung mga sinusupply mong damo ay pinapalitan nila ng pera o di kaya kahit bigas o anuman na pang-ulam ang pwede na lang ipalit. Gawin mo yan kabayan para maibsan ang kagutuman sa ating buhay. At ang panglabing isa, panglabing isa ay ang pagbebenta ng punla. Kung wala kang punla kabayan ay makiusap ka sa mga may punla sa inyo na umangkat ka sa kanilang punla at ibenta mo ito.
Ito ay mabebenta mo ito ng piso kada isang punla. Ibabandel mo yan ng sagtiten at ibebenta mo dun sa wet market ng madaling araw ng linggo dyan sa Pilipinas. At mabebenta mo rin ito ng madaling araw kahit anong regular days basta makipag-contact ka lang kung sino ang bibili. Kaya yan ang pang-12. At ang pang-12 kabayan ay ang paggawa ng walis tingting. Napakadaling gawin ang walis tingting. Kaya ang walis tingting, kapag makagawa ka ng 10, kapag ito ay sagpi 50 pesos, ito ay 500 pesos. Kung wala ka namang nyog, makiusap ka sa may-ari ng nyog na bigyan mo na lang siya ng porsyento. At kapag nabenta mo na ito, ibibigay mo yung sa kanya. Di malaking tulong po sa ating yan, kabayan. Kaya gawin po natin ito. At ang pang-13, mag-ipon ka ng dayami. Sapagkat ang dayami ay kailangan ng mga nag-aalaga yan ng mga hayop tulad halimbawa ng baka, kambing at kalabaw. Lalong-lalo na kapag panahon ng tag-ulan kasi mahirap manguha ng mga damo. At ang isa pang gamit niyan ay pwede niyang gamitin ng pangbubong ng simpleng bahay at pangbubong ng bahay ng mga ating inaalagaan. Tulad halimbawa ng alaga nating mga kambing, mga hayop. Yan, pwede nating gawin yan bilang bahay nila. At ang pang-14, kung mahilig ka sa pagre-repair, kung may mga sira-sirang electric pan dyan, at kung may mga bisikleta dyan na gustong ipaayos, kabayan, pwede mong gawin yung skills mo na yan. Kung ikaw ito kabayan na mayroong taglay na ganyan skills, gawin mo ito kabayan. At ang panghuli ay ang pag-aalaga ng kambing. Kung wala kang kambing, walang problema. Makiusap ka lamang dyan sa kung anong meron na kambing dyan. Kung gusto nilang bigyan ka ng alagaan mo yan. Dahil ang kambing, kapag pinagtiyagaan mo ito sa 2 taon, manganganak ito ng 3 beses. At karamihan o kalimitan, ang kambing ay nanganganak ng 2. Bihira lang din naman yung 3 at 1. Kapag ka sa 2 taon ay nanganak ng 6 yung kambing mo, may 2 kambing ka na. At kung maganda yung pagpapalaki mo ng kambing mo, aabot yan ng 6,000 yung mga hybrid. Kung may 6,000 ng isa, edi may 18,000 ka na. Kaya yan kabayan, ang mga tips para maibsan ang ating kahirapan at para mayroon tayong pantawid gutom sa ating buhay. Lalong-lalo na sa mga kapwa ko Pilipino na nasa poverty line at saka nasa extreme poverty. Kaya yan lamang ang ma-share ko sa hapong ito at sana ang aking vlog na ito ay nakatulong po sa inyo. Kaya bago po ako mag-end up ng aking vlog ay inaanyayahan kita kabayan na isubscribe mo ang aking vlog, Bernard T. Gabaon. And don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkaroon ka ng notification. At don't forget to likes mo na rin ang aking vlog at i-share mo na rin sa iyong mga kakilala para mapanood din nila ang aking vlog. At ako po, si Bernard T. Gabaon na nagsasabi sa inyong God bless you po.